Yung siguro umpisahan ko, no, una-una magpasalamat publiko, publiko po, kay Junjun Inares, sa tatay niya si Ito Inares, na talaga naman pong, at lahat ng mga Inares, no, sa tutulan po, 2007, tumakbo ako senador, oposisyon, no, sila prenesor ng gusto na ilaglag ako, wag akong tulungan. At si Manong Ito, sabi niya, wag na ho natin trabahuhin yan. Taga doon ho eh. Taga doon ho sa amin yan. Hindi ho natin magagawa yan. Tulungan na lang natin kandidato nyo. So, gusto ko lang ipagdiinan po, no? Pre-nation, baka may konting takot, at kung ano pa ginawa, pinanindigan po. Talaga naman po nagtagumpay tayo noong 07, nakilala sa buong Pilipinas, naging tuloy ho bilang Pangulo. Kaya talaga naman, no, sa harap po nyo, nagpapasalamat ako sa buong angkan ni Manong Ito at saka ni Junjun. Okay. Dito sa Antipolo, ewan ko, alam nyo, no? Marami mong bumabati sa akin kasi sinasabing galing mo magtagalog. Tapos ngayon lang ako napag-isip, no? Madalas, ang lola ko kasi sumulong. No? Ang lolo ko naman, no, yung lolo Pepe ang tawag namin, si Jose, siyempre taga-Tarlac. Kinasal sila dito sa Antipolo. At alam niyo yung Tarlac ko kasi, kalahati Ilocano, kalahati Kapampangan, tapos yung malapit sa Nueva Ecija, Tagalog naman. Kaya sa bahay po namin, meron kami mga kasambahay, no, makasamahan, yung iba Ilocano, iba Kapampangan, iba Tagalog. Pag nag-uusap po sila, yung Kapampangan, magkakapampangan. Yung Tagalog, sasagot ng Tagalog. Yung Ilocano, magtatanong ng Ilocano. So, nung bata ako, akala ko pare-pareho lang ho yun eh. No? Pero sa totoo lang ho, yung iniisip ko, lola ko, yung lola ko, iniisip ko ngayon kung nasermonan ako buong buhay namin magkasama at palagay ko hindi ko nasermonan. Pero sa bahay ng lolo at lola ko, parating Tagalog ang usap. No? So, naalala ko, maraming beses nandito kami sa Antipolo, wala na ho siguro, meron tindahan o restaurant. Ang alam po si Aling Goyang. No? Oh, nandito mga kamag-anak niya. Nandiyan pa rin yung kay Aling Goyang. Parang barkada ng lola ko yata si Aling Goyang eh. Hindi, tatanungin nyo, bakit naalala ko yan? Kasi pag sinabing pupunta na Antipolo, garantisado may halo-halo. Pag bata ka, madali kang pakiusapan eh. Gusto mo maghalo-halo? Ba, siyempre. No? Halika, punta tayo Antipolo. No? At pagdating ako, siyempre, yung halo-halo, hindi yung, pag may basong ganyan, halo-halo na ron. Panahon yun, medyo, mga 1 pulgada ho siguro yata yung laki ng halo-halo. Nandun na yung ice cream, nandun yung, yung leche flan, talagang kompleto. At parang tanda ko na, iiwan nila ako doon, babalikan ako after 1 hour. No? At pag napahuli sila, may kasama na rin suman. Pag uwi naman namin, hindi ako pinapakain ng isang pirasong suman. No, isang tiklis na suman yung inuwi ko. Tapos yung suman, ho, parang gumagawa ko kami ng asukal sa Tarlac eh. So kung babalatan mo yung suman, pati yung, alam niyo, naalala ko pati yung wrapper eh. No? Makinis parating, hindi, di ba? Hindi parang panapon eh. Parang sasayangan kang tanggalin, ganda ng pagkaayos. Pero siyempre, importante sa akin yung suman sa loob. Bata ko eh. No? Bubuksan natin yung suman, gaganyan ng asukal, medyo kulang. O di ginanon, ginanyan, binaliktad, pinuno na asukal. No? Kaya pagkatapos ng halo-halo at saka yung suman, nakangiti po ako the whole time. No? Ngayon alam ko na ang tawag doon, sugar high. So, anyway, hindi ho yun ang pakay natin. Hindi ko na may kukwento sa inyo yung kabataan ko dito. Idagdag ko lang, dahil ang lola ko may baboyan nung araw dito sa Antipolo. So pagkasama nung Antipolo, bago nung halo-halo at saka suman, kadalasan may lechon. Tsaka pag nagpakain siya, maraming lechon. Tapos meron, inaalala ko, meron nung siyang dito, yung sa piggery nga po niya, may mga kabayo pa. So yun, bata ako, nangangabayo ko sa kanila. Pagpunta mo doon, mangangabayo ka. Dumaan ho yung kabayo ngayon, may nakasakay. Napansin ko, walang renda. Tinatanganan lang yung buhok. No? Sabi ko, mabigat yata yung style ng pangangabayo dito. Sa buhok lang dadaanin, paano mamandohin yung kabayo. Nung nakita ko walang renda, sabi ko, doon na lang ako sa Tarlac mangangabayo, may renda kami doon eh. Okay, mga kapatid, kanina pa ako dito, pinapakinggan ko lahat na nagsalita sa atin. At siguro, diretso ko na sa gusto ko maibahagi sa inyo. Noong 2010 po, natapos na yung halalan at alam naman po yung tradisyon ng politika sa Pilipinas, hanggang hindi ka napoproklama, pag ikaw nanalo, medyo tinatabi ka muna, magtago ka muna. Dahil pag namatay ka, yung pangalawa, na yung natalo, ang mapoproklama siya panalo.
So, ganun ho nangyari. Hinihintay natin maproklama. Sa Tarlac po ako bumoto, doon ako nagbantay. So, nakapirmis muna sa Tarlac. Mga 2 linggo yata eh. No? So, nagkaroon ako ng pagkakataon. No? Tatandaan niyo sinabi ko kasi sa inyo nung araw. No? Ang bala ko, iiwan ko di hamak mas maganda sa dinatnan ko. At doon ko binubuno o inumpisa ang buuin ang lahat ng mga detalye. Paano ba natin gagawin to? Pag sinabi natin pina-asenso natin ng isang tao, no, ang dami na akong sinubukan eh. Maggumawa ng incentives para yung kapital dadalhin sa probinsya. Para hindi nagtagumpay. Buhusan natin ang agrikultura nung panahon ng Marcelo, tawag lang, Masagana 99. Sa totoo, ngayon pa lang natin naaabot yung Masagana 99. Yung 99 kaban, so 100 kaban kada hektarya. Ngayon pa lang natin nagagawa yan. So, tingnan po nyo, ano bang tinahak natin sa Damatwid? No? Mamaya papakitaan ko yung malakihang numero, pero baka mas importante, pumunta tayo doon sa tutok. Okay. Kung makatawag tayo na negosyante, at kailangan sabihin ko na ho ngayon yun. Sensya na ho kayo, hindi ko memoryado lahat ng ginawa natin sa buong Pilipinas, kaya kailangan natin ng konting notes. Sa pamumuno po ng mga inaris, no, yung BOI approved investments. Okay. Number 5 po ang Rizal sa buong Pilipinas sa pinakamalaking BOI approved investments. Yung panahon nung pinalit ako, 2005 hanggang 2010, ang kabuuan pong papasok sa Rizal, 7.02 billion pesos na investments. Noong araw po yun. Noong panahon natin, at hindi naman dahil taga dito rin tayo, 2011 hanggang 2015, 94.78 billion pesos po. Hindi naman siguro papasok yung investor dito kung hindi sila panatag ang kalooban na katanggap-tanggap sila ng taong bayan at inaalalayan ng ating pamahalaan lokal. So yun po yung achievement. 14 times po ang nilaki ng investment dito. Okay. So balikan ko lang kung yung sinasabi ko sa inyo. Papasok yung investor, naghahanap ng trabahador. Baka yung trabahador kailangan computer literate. Yung hindi nakapagtapos, malamang hindi computer literate. Sorry, hindi ka kwalipikado. Yung BPO industry, no? Sa totoo lang ho, sa Kongreso, nung nando kami, sinasabi sa amin parati, kada 10 aplikante, maswerte na isa natatanggap. Maraming trabaho, dumarating, hindi naman kwalipikado, hindi makapasok sa trabaho. Okay? So, inisip po natin, paano ba natin talaga babaguhin yung anyo ng ating punlipunan? At babalik tayo, ano ba pinakamatingkad na masasabi nating resource? Ano ba yung pwede natin pagmalaki saan man? Sa akin po, paniwala ko yung taong bayan. Kung sa politika pinag-uusapan, sa atin po yung people power na revolution. Tahimik at mapayapang pagbabalik ng demokrasya. Pwede natin pagmalaki yan. So, balikan po natin ngayon. No? 4Ps, kanina narinig natin, 3 nagsalita, anong pakinabang na sa 4Ps na program? Ano ba konsepto? Anak mo, hindi mo kayang papasukin sa eskwelahan na panahon pa na nanay ko libre. So, anong solusyon? Tulungan ka ng pamahalaan, mapanatili, at yun ang pangunahing kondisyon manatili ang anak mo mag-aral. Noong 2014 po, sa tulong ng Kongreso nila Romy, nila Lenny, napaangat natin yung programa, pati na yung high school, tinutulungan yung mga pantawid na pamilya. Okay. Ano po ang balak natin doon? Pag nakagraduate ng high school, 40%, 40% ang lamang sa kita kaysa na natapos ng grade school. So kung mapanatili natin sa eskwelahan, magkaroon ng kakayahan, yeah, mas magandang pag-asa niyang meron siyang hanap-buhay na totoo. Alam niyo, nung panahon ng pinalitan natin, madalas po pag yung may survey, tawag na labor force survey. No? Pag panahon ng survey, kukuha ng mga tagawalis ng karsada. At wala naman masama sa tagawalis ng karsada. Pagtapos ng survey, wala na rin tagawalis ng karsada. Ibig sabihin, mataas yung numero ng employed pag may survey. Pag wala na survey, balik sa dati. So dito sa atin, no, sama na natin yung TESDA. Yung TESDA po, nagkaroon na ng 9 million course graduates. Okay. Anong pakinabang natin doon? Tinataya po, no, na may tinatawag kasi placement rate. Ilang tao nag-graduate ng TESDA, nagkakaroon ng trabaho bago umabot yung 6 na buwan na nag-graduate. Yung pinalitan po natin, 28.5% ang placement rate. Sa panahon po natin, sa pamamalakad ni Joel Villanueva, 72% na po yung general average ng mga nagtapos ng TESDA na nakahanap ng trabaho, hindi aabot ng 6 na buwan tapos na graduate. Siyempre, binibiro ako parati ni Joel,
Sabi niya, alam mo, may dumaan sa amin, certified mechanic siya, ang sweldo niya ngayon ay 250,000 a month sa Australia. Bakit ito importante yun? Yung Pangulo kasi ng Republika ng Pilipinas, ako po, sweldo ko 120,000 kada buwan. So sabi ni Joel, mali yata pinasukan mong trabaho. Kung dito ka pumasok sa amin, doble sweldo mo. Okay. Ngayon, no, pero hindi ko lang konti, no? Kung tutulong tayo, tulungan na natin ang gusto. So, balikan natin. Dito mo tayo sa TESDA. May nakausap kaming isang kababayan, nakuha siyang magtrabaho sa Middle East. Pagdating doon, tapos siya na accountancy, ang naging trabaho niya, pinangako dito sa Pilipinas, kahera. Pagdating doon, domestic helper, inabuso pa. So, nakatakas siya, natulungan na embahada natin, napabalik ng Pilipinas, binigyan daw siya ng pamasahe, 500 piso para makauwi sa Pangasinan. At gulo-gulo raw ho isip niya. Sabi niya sa amin, parang gusto na niya magpakamatay. At pwede natin maisip, maunawaan, bakit? Pumunta doon, malamang umutang. Hindi natapos yung kontrata, walang pambayad doon sa utang. Hindi malaman kung paano iaabante ang buhay niya. Tapos sasabihin siya, alam mo, iba't iba scholarship program ng gobyerno, bakit hindi mo subukan? So sinubukan po niya, may massage therapy, tsaka parang hilot wellness na programa ang TESDA. Pinasukan niya, nakapasok sa isang spa. Magaling, naging operations manager ng spa. Dahil talagang magaling, bumukod po, nagtayo na sariling spa. Ito po, hindi niya malaman ang direksyon niyang pupuntahan. Ngayon po, 4 na ang spa na pag-aari niya. Fina-franchise pa niya yung spa, doon po sa amin sa Tarlac, taga-Pangasinan siya. 4 ang branches niya sa Pangasinan, 3 sa Tarlac. Yun po ang pinagbago ng buhay niya. So, balik ako lang ho, no? Unang strategiya natin, bigyan natin ng kakayahan makasabay sa pag-angat ng ekonomiya lahat ng Pilipino. So, isa sa pinaka-importante dyan, yung 4 Ps. Manatili sa eskwelahan, magkaroon ng kakayahan, matuto, may pag-asa, may trabaho, hindi yung, di ba? Hindi yung unskilled na menial na trabaho. May pag-asa talaga may mangyari sa kanya. Sunod na problema, nakapasok, mahirap sila, hindi makakain ng gusto, masama ang kalusugan. Pinalaki po natin ang budget ng Department of Health. 3 ulit na mula nung nag-umpisa tayo. Dito po sa inyo, kulang-kulang mga 150 million ang binuhos ng DOH para sa Health Facilities Enhancement Program. Kasama na po yung ospital, kailangan ko lang tignan yung pangalan ng ospital, na in dialysis ho nila ang natulungan, dialysis machine. Hindi lang ho. Isipin nyo, hindi ko pa naalala to. Rizal Provincial Hospital System sa Morong. Okay po. Ang na-allocate po dyan ay 44.68 million pesos papunta ho ng upgrading ng dialysis center. So ulit po, 179.36 million pesos ang improvement ng barangay health centers, rural health units, urban health center at pati mga ospital. Okay po. Buti po, basahin ko na minsanan to para maitabi na natin. Yung bata na pwede na natin tulungan ng 4 Ps, makapasok na eskwelahan, tapos yung wala naman pala eskwelahan. Nung tayo unang naupo, tinatayang kulang nating classroom sa buong Pilipinas, 66,800. Okay. Dami naman nun. Ang problema, budget natin, taon-taon, ang kayang suportahan, pagpapatayo ng 8,000 classroom lang. Madaling salita, 6 na taon binigay nyo sa akin, 8,000 classroom kada taon, 48,000 classroom. Tama ba? Yung utang, 66,800 ang kulang. Pagbaba ko sa pwesto, may utang pa tayo. Hindi naman tayo makapayag nun. Dahil sinabi ko, di hamak, mas magandang iiwan ko sa dinatnan ko. So pinagtulong-tulungan po, naghanap tayo ng iba't ibang strategiya. Minaximize natin yung mga nagdo-donate ng classroom. Resulta po, hanggang next year, dahil meron po mga 3-4 story na classroom na tinatapos pa, 185,000 classrooms ang nagawa natin o ginagawa sa kasalukuyan sa buong Pilipinas. Nangyari po yan dahil pinagbigyan tayo ng pagkakataon. Importante sa inyo, siyempre, flood control. May flood control projects tayo pang Nangka River, Barangay Santo Niño, and Banaba sa San Mateo. Portions po ng Marikina, Infanta Road at Antipolo, Teresa Road dito sa Antipolo. At saka may mga ibang parte po na tinatawag na Manila East Road at Highway sa Taytay ay
nabigyan natin ng mga iba't ibang mga flood control projects. Marami pa ho mga ibang projects na parating. Nakita na po niyo yung tinatayong LRT, no? Extension papunta ng Masinag, dito po sa Antipolo. Meron pong nasa pag-aaral na ngayon, yung na-approve na ng NEDA, LRT Line 4 naman po. Magkoconnect ng Manila East Road sa Taytay, papunta ng Ortigas Avenue at saka EDSA. No? Meron rin pong Southeast Metro Manila Expressway, C6, no? Kung saan hindi na kayo makikipagsabayan sa EDSA at siguro talagang nababad sa Ortigas na araw-araw ay talagang nilalamon ng traffic para dumali ang daloy ng traffic natin. Okay. At marami pa hong iba. Pero ito, importante sa akin ito. Pantawid Pamilya. Alam niyo itong Rizal, nabibilang ho kayo sa natatanging grupo. Na araw-araw parang nakikita ko, parang palaki ng palaki grupo nyo. Noong 2010 po, 780,000 nakabahayan ang membro ng 4Ps. Sa Antipolo po, ang membro ng 4Ps noong 2010, wala. Zero. No? Zero kayo dito, zero sa Batangas, zero sa Cavite, zero sa Basilan. No? Ngayon o, ang natutulungan na natin, 41,035 households. Bagitin ko na rin yung classroom ulit, ha? 2,644 classrooms of the 3,811 matatapos na po itong taon na to. At marami pang iba, pero palagay ko ho, baka sabihin naman yung nagtataas tayo ng sariling bangko, dumating pa ang lola ko at saka nanay ko mamaya, pangaralan ako. Kaya tama na ho siguro yung ating nagawa at lumipas na yan. Mga kasama, ulitin ko lang, no? Strategiya, paano maibsan ang kahirapan, lahat nagsasabi ngayon, no? Mahal ang mahirap, kailangan tulungan ng mahirap, may malasakit sila. Kami ho, ginawa na namin. Simple-simple, paaral natin. No? Paaral natin, tayo natin yung classroom na pag-aaralan. Tulungan natin manatili sa paaralan sa pamamagitan ng 4Ps. Tulungan natin na ayusin ang kanilang kalusugan para naman manatili sa paaralan. At pag nakagraduate naman, tulungan na rin natin makahanap ng trabaho. Paano natin ginawa yan? Nung tayo unang upo, no? Sikat na sikat, may panahon, sikat na kurso yung tinatawag na Occupational Physical Therapy. Mag-graduate ka nito, sabi may trabaho ka sa abroad. So may mga naniwala tayong kababayan, pumasok na Occupational Physical Therapy. 4 na taon nag-aral, may board exam, 5 taon total. Nung natapos na, lisensyado na, wala na yung trabaho, sabi marami. Lumipat ng nursing. Nursing o, tinataya, ₱250,000 para mapaaral sa nursing. Ganun na naman ang ginawa. Physical therapy, lumipat ng nursing. 4 na taon na naman nag-aral. Nag-board exam na naman. Lisensyado na naman. Nung tanga na yung lisensya, wala na naman trabaho. Tama ho ba? Okay, sabi ko, bakit pa ganyan? Bakit na lang habol ng habol sa trabaho? Marami ngayon, bukas wala na. So, anong ginawa natin? Nakiusap po tayo sa industriya. No? Mga negosyante. Ano ba kailangan yung trabahador? No? 2 taon mula ngayon. 4 na taon mula ngayon, 6 na taon mula ngayon. At doon tayo nagtutok. Doon nag-training ang TESTA, doon nag-offer na scholarship sa pangangailangan ng gobyerno ang CHED, at saka sa pagtutulak ng ating mga estudyante sa check na meron silang pupuntahang trabaho. Nakapag-aral ka, nakapagtapos ka, wala ka namang pinasukan, wala rin silbi. Okay. Resulta, sample lang ho. Kunyari pumasok sa BPO, yung mga call center. Ang training natin, no, gagastos tayo siyempre para ma-training yung ating kababayan. Pag nag-graduate siya, 1 taon pa lang siya na nagtatrabaho, magbabayad ng buwis, siyempre. Pagbayad niya ng buwis, bayad na yung pinag-aral, yung gastos natin para paaralin siya. Anong ganda nun? Ba, hindi lang naman siya 1 taon magtatrabaho, baka 30 taon. 1 taon, bigyan natin ng pagkakataon, 30 ang manganganak. 30 ang pwedeng magkaroon ng parehong pagkakataon dahil maayos yung paggugol natin ng pondo. Namuhunan tayo sa kababayan natin. Yung kababayan naman natin, sinoli na sa atin, meron pang dagdag. Nakakatulong tayo ulit sa mas marami pa. Okay. At hindi ko na ho kayo lulunurin sa napakaraming statistika. Palagay ko, alam naman natin lahat yan. Okay. Baka pwede, ito na ho ang pinaka-importante gusto ko iiwan sa inyo. Unang-una ho, natitira sa termino ko po, 69 na araw. Okay. Tapos po noon, tayo magiging pribado na ng mamamayan. Baka naman pwede na ako makadalaw dito sa Antipolo ulit, makatikim ng konting suman at saka halo-halo na hindi ho minamadali. No.
Alam nyo, hindi naman sa nagpaparinig ako kay Junjun, alam ko mabait yan eh. Pero kadalasan may mag-aabot sa akin ng produkto nila. Pag yung suman iabot sa akin, siyempre may kakamayan naman ako ibang tao, ipapasa ko doon sa aking assistant na si Jun Delantar. Pagdating namin sa bahay, sabihin ko sa kanya, Jun, pahingi naman ng suman. Sir, interesado ba kayo? Ako, siyempre. Sabi, akala ko hindi eh. Ano nangyari? Eh, di nung pababa, kinain na namin. Okay, no? Galing mo kami Bacolod. Sarap ang piyaya. Okay. So nakita ko, ito yung original. Parang gawang bahay pa. Talagang masarap yan. Ganun na naman ang sinabi sa akin. Sir, yung mga speechwriter nyo, gutom na gutom kanina eh. Hinati ko na sa kanila. Hati, o yung kalahati, saan napunta? Sir, kasama nila ako, di kinain ko na rin yung kalahati. Anyway, mababalik ako na naman po yan. 70 days. 69 po yung natitira sa akin. Eh. Alam nyo, parang, paano ko ba ipaliwanag sa inyo, no? Yung statistika, kung minsan mahirap natin unawain, eh. Okay? Tingnan nyo yung ano mga ginawa natin sa tuwid na daan, no? Binabanggit ko yung infrastruktura. Nanggaling ako sa Negros Occidental. Noong araw po, airport na nasa Bacolod City. Ngayon po, nasa ibang bayan na. Ang ngalan ay Silay. Sa Silay ho, no, babiyahe kayo, lalandi kayo sa Silay, babiyahe kayo ng Talisay hanggang umabot kayo ng Bacolod City. Okay. Ano nakita ko doon? Unang-uno, paglapag namin, gabi na kami dumating, dinaanan namin isang karsada na talaga namang hindi natin ikahiya. Para bang toll road, no? Para bang expressway ang dating. Pati yung ilaw nila, hindi may ilaw. Na para pag hindi ka nayuko, mauntog ka. Yung ilaw ho, nasa tamang taas, sa tamay lakas. Okay. Ngayon, tataka ko, nakailang balik-balik naman po tayo sa Bacolod eh. Nagtataka ko, wala na akong mahalos makilala doon sa dinadaanan naming ruta. At nung kinaumagahan, no, pabalik na kami, talaga namang klaro, no, na iba na talaga itong ruta, iba na rin yung Bacolod. Pero iwan ko na lang doon sa Talisay, yung gusto ko ibahagi sa inyo. Tinayuan ng gobyerno isang karsada para mapadali yung biyahe airport papunta Bacolod City. Dahil sa tinayo yung karsadang yon, yung dating Bukirin, no, o kaya Tigang na Lupa, nakita ng Ayala Corporation, nakita ng Mega World Corporation. Pareho silang namili na lupa. Sabi lang, mukhang maganda i-develop to. Lalo na may karsadang bago dito. So, ang ginawa po nila, namili ng lupa, tinayo ng bakod. Dahil tinayo nila ng bakod, no, namili at tinayo ng bakod, wala pa ho nakatayong gusali. Ano po resulta? Yung bayan ng Talisay, dumagdag yung kinikita nila sa buwis. Dahil nagtaas ang halaga ng lupa, tumaas yung real property tax collection nila, saan napunta? Sabi po na mayor ng Talisay, dinala nila sa special education fund nila. So ano nangyari? Kagamitan ng mga bata, nakadagdag sila. Allowance ng teacher na napupunta sa malalayong barangay, nakadagdag sila para may incentive. Bumili ng sariling bus, nagpatayo ng mga school building sila. Meron pang pakain sa kindergarten hanggang grade 3. Ito po yung natitigil ng pag-aaral dahil mahina katawan. May supplemental feeding program sila para sa lahat ng estudyante. At marami pa iba. Ano bang puntuhon nito? Ang ginawa lang ng gobyerno, simpleng-simple. May karsada dyan, naging naudyok yung ating mga negosyanteng may tiwala sa gobyerno, hindi sila wawalang yain. Nagtayuan ng, binili pa lang yung lupa. No? Pero ang laki na ng inangat ng kakayahan ng gobyerno ng Talisay tulungan ng mga mamela. Isipin po nyo, pag natayo na yung mga gusali, pag natayo na yung pabrika, pag natayuan na yung lahat na itatayo dito sa dalawang dinedevelop ng Mega World at saka ng Ayala, isipin nyo kung gaano kalaki ang i-asenso ng lugar na yan. Sabi nga ho, pag taniman, 1 hektaryang taniman, baka isang tao komportable buhay. Pag nag-asawa, hindi na kasi komportable. Pag marami ng anak, siyempre, hati-hati sa 1 hektarya, medyo manipis na po yung kikitain. 1 hektarya, dali natin naman na magkaroon ng pabrika. Mahina yung 500 katao, pwede magtrabaho dyan. 500 tao nakikinabang sa 1 hektarya. So, bakit ko ba pinag-uusapan to? Kumbaga ho, malayo na nga ang inabot natin. Palagi ko, noong 2010, may nagsabi ba sa atin, alam nyo, magagawa sa loob ng 6 na taon, 4.6 million na kabahayan ang tutulungan natin sa pantawid pamilya. Palagay ko, ngingiti tayo nung sinabi noong 2010 yan. Di siguro pwede yan. Kung noong 2010 may nagsabi sa atin, kakayanin na natin 93% ng lahat ng Pilipino, 93 million na Pilipino, membro na ng PhilHealth. Baka tinignan natin, sabi, hindi mo kaya yan. Pag sinabing yung sick man o PESA,
magiging Asia's rising tiger and Asia's bright spot. Sasabihin na naman siguro, hindi natin magagawa yan. Ang totoo niyan, nagawa na natin lahat yan. Di ba? Pero may pero. Yung ginagawa ho doon sa Talisay, magkapalitan ng direksyon ng gobyerno. Pilitin na gatasan yung mga developer, akyat baba, no? Patabingi, patagilid. Gano'ng katagal kaya mananatili yung negosante doon? Tapos ang trabaho na parating. Tapos ang pagkakataon na maiangat yung kabuhayan. Di ba? Okay. So, kami ano bang slogan natin talaga? Ituloy ang daang matuwid. Yung mga pinag-aaral sa 4Ps ngayon, dinala natin sa high school. Pag natapos sa high school, maganda sana makatapos rin ng kolehiyo. Lumalaki na lumalaki ekonomiya natin, lumalaki yung buwis na nakukuha ng gobyerno, lumalaki yung kakayahan ng gobyernong matulungan ang bawat isang Pilipino. At matulungan totohanan. Hindi natin binigyan ng 1 kilong bigas. O yan may tinulungan ko sa iyo. Tinulungan natin silang mamili ng sarili nilang bigas at panghanap habang buhay. Alam nyo, meron nga isa akong nakausap na 4Ps na beneficiary. Tingnan niyo yung sitwasyon niya. Ina siya, 7 anak niya. 7 anak niya, iniwan pa siya ng mister niya. Sabi niya sa akin, nagtitinda-tinda. Anong hanap buhay mo? Nagtitinda-tinda. Yung nagtitinda-tinda ho, parang dating sa akin, hindi permanente nakakatinda. Tama ho ba? Baka mali yung Tagalog ko eh. No? Kasi kung nagtitinda ka talaga, ano ba trabaho mo? Nagtitinda. Pag tinanong ka, ang sagot sa'yo, patinda-tinda. Diba? Paminsan-minsan. Okay. So isipin nyo, kung kayo yung nanay na yun, paano mo nga ba bubuhayin yung 7 anak mo? Tinulungan na ho ng 4Ps. Resulta, 3 sa anak niya, nakatapos sa ropo, may permanente ng trabaho. 4 na lang ang binubuno niya. Okay. Siguro, bigyan mo ng 6 years ago, naisip na rin niya siguro yun. Parang, ano nga ba ang gagawin ko dito? Kadali sumuko. Pero ngayon, natutulungan nating lahat siya. At marami pa iba, 4.6 million households po yan. Na hindi ba natin siguro namamalayan, nakakatulong tayo. Kaya ito ni Mel Sarmiento kasi, di ba? Pagtulong, kadalasan ibig sabihin ng bunot, Jess Lapid. Naalala ko tuloy, si Mark Lapid, kandidato natin siya na ngayon. Sabi nga nila sa kanilang lugar, mayroon si Mel Sarmiento kasi sa Calbayog, Samar. Sabi niya, yung bata umuwi, ibig sabihin, tatay, may meeting ang PTA. Pag uwi ng bata, tay, patay, tatay, ambaga na naman. Dito, mag-ina, 7 anak, iniwanan ng mister, patinda-tinda ang hanap buhay, 3 na patapos dahil sa 4Ps. May 4 pa. Nakatikim na, naliwanag sa buhay nila. Gagawin natin ngayon, iiwan natin. Paano yun? Nakatulong na kami, maski pa paano, bahala ka na sa buhay mo. Kasi ko, wala sa atin na may kayang nakakatulong tayo na hindi man. Okay. Wala akong problema sa akin yan. Ulitin ko lang mga kasama. No? Alam nyo, talagang maski sa kalumingon nakikita naman yun sa dami ng construction, sa dami ng mga pag nagbasa tayo ng dyaryo, di ba? Nung araw yung walang trabaho, magbabasa ng dyaryo. Di sa kwalipikado. Babalik sa susunod na linggo, nakakuha na naman ng classified ads. Hindi pa rin sa kwalipikado. Ngayon, pag tumitingin tayo ng classified ads, di ba? Katakot-takot yung immediate hiring, urgent hiring. No? Talagang parang ang dami namimili na ng trabahong papasukan nila. Okay. Baka naman bumaliktad lahat yan. No? Eleksyon po No? Lahat ng kandidato, sabi nga ni Lenny kanina, nakangako kaliwat kanan. No? Ang gaganda ng mga sinasabi. Ngayon, paano ba natin susurihin kung sino dapat? Yun yung palagay ko, banggitin ko, ang hirap ng trabaho ko bilang Pangulo, tapos pasukan natin kung paano natin nasolve yan. Okay. Unang upo ko, 2010, nagkaroon ng problema sa Korean Peninsula. North Korea, South Korea. Meron nung isang barko na South Korea lumubog. Tinorpido. May isla na South Korea, kinanyon. Sa dyaryo nakalagay na sinasabi ng presidente na si Lee Myung-bak, tigilan na nyo kami, kundi gera to. Laman loob ng dyaryo natin, TV, radyo, parang napipinto na magkakaroon ng bakbakan sa South Korea at sa North Korea. O sa pagitan lang dalawa.
Anong problema? 50,000 Pilipino nando sa South Korea. Trabaho ko bilang Pangulo, pangalagaan yung kapakanan lang. Tama ho ba? So una kong tinanong, paano ba natin ilalayo sila sa peligro? Ano bang meron tayo? Sagot sa akin, meron ho tayong eroplano. Ba, okay. Mabilis-bilis yan. Ilan ang eroplano nating magagamit? At ano, C-130 po. Ba, okay yan. Ilan yan? Isa. Okay pa rin. Ilan ang kayang ilulan yan? 100. 100. Gaano kahaba ang biyahe papunta dyan? 4 na oras. 4 na papunta, 2 oras magkakarga, at 4 na oras pabalik, 10 oras kada biyahe. Di ba? Okay. Kayo na ho bahala mag-divide ng 50,000 Filipinos divided by 100. Ilang beses nalilipad si aeroplano, ilang 10 oras ang kailangan natin para maiuwi sila lahat. Okay. Sabi ko, hindi naman, eskwelahan ko, tinuro kami, bawal sumuko eh. Ano pa meron tayo? May barko. Barko, mas malaki yan. Ilan ang kayang lulan yan? 1,000. Yan. Kaya, 50,000, 1,000, 50 biyahe. Baka mas kaya yan. Okay. Gaano katagal ang biyahe? 10 araw. Totoo nangyari ito. Ito po yung briefing ko. 10 araw. Hindi ko na makuha itanong 10 araw papunta at 10 pabalik. Eh siyempre sa panahon ngayon, yung bakbakan, tapos na lang ho yan eh. Di ba? Baka ilinggo. Okay. Ang masakit pa ho nun, tinawag yung ambahador ng Korea, ng South Korea, pinauwi, consultations. Ako, yan na nga yata. Ito na, malapit na yung bakbakan. At sa totoo lang, para naganap ako ng solusyon, ano ba gagawin natin dyan? Meron tayong karatig na bayan, dito, malapit doon sa Korea, na pinakiusapan natin. At maganda naman relasyon natin. Bagamat hindi pa ako kilala ng kanilang Prime Minister, nagtanong tayo sa embassy nila, pwede ba namin, kasi malapit yung South Korea at itong bayan na to, pwede ba namin dalhin yung mga Pilipino pag nailikas namin South Korea dyan sa inyo? Dahil yung pagitan po, yung pinakamalapit, mga 50 kilometers lang. Ibig sabihin, may potential talagang, meron tayong paglalagyan sa kanila kung sakasakaling magkagulo. Tapos, mula doon, may uwi na natin dito. Okay. Buti lang, hindi nagkatuloy yung gulo sa South Korea. Okay. Susunod na taon naman po, yung Arab Spring, 2011. Sa Libya at Libya na lang, 26,000 na kailangan natin iuwi. Tapos yung mga kababayan natin, nagkaroon ng mandatory repatriation, alert level 4. Obligado na sila umuwi. Hindi kami uwi. Sayang yung sweldo times 3. Hanggang huling araw, parang sumasabog doon sa ikalawang kanto. May bomba na sumasabog. Sabi lang, pwede na nyo kami iuwi. Nung pwede na namin iuwi, siyempre, gahanap po tayo ng paraan. Sarado na yung airport, pwede raw barko. Yung barko, ang taas na kailangan natin bayaran dahil mataas yung insurance nila. Papasok kasi sa bakbakan eh. Delikado. Sa totoo lang, ay nailikas sa atin doon 20,000 doon sa 26,000 nandun. Yung 6,000 tila naiiwan pa doon. Ngayon, yung iba doon, sinasabi sa amin, iuwi na nyo kami. Ako, sige ho. Sumulat pa kami sa mga kamag-anak na itong bagong grupo ngayon. Hindi kami nakiusap na sa kanila, pati kamag-anak na. Sinulatan namin isa-isa. Pwede ba kumbinsihin nyo yung mga kamag-anak nyo? Maguluho dyan eh. Baka pwede umuwi na muna. At pagdating nga dito, pwede naman tulad ng taga-Pangasinan eh. May mahahanap tayong trabaho para sa kanila eh. Yun ang hirap. At marami pang iba. Palagi ko, naalala pa rin yung panahon na makapalang buhok ko eh. Hindi ho dahil sa pagpapalit ng hairstyle to. Anyway po, papasok tayo sa kwalipikado. Okay. Ako po, di ba? Pamilya namin, politiko, pero hindi pa rin ng kwalifikasyon. Pinag-aralan ko po, economics. Sabi ng tatay ko, pangunahin kailangan makamta na kalayaan mula sa kagutuman. Paano ka lalaya kung wala kang kakayahan? Yun po pinag-aaralan sa economics. Naging kongresista po ako 3 termino, 9 na taon. Naging senador po ako sa tulong nyo, 3 taon, 12 taon. Buong buhay po, pinapanood ko nanay ko, tatay ko. Nakita ko nanay ko bilang Pangulo. Palagi ko, mahaba-haba na ho yung experience ko para malaman yung pinapasukan ko. At nung ako yung unang minumukhay, alam niyan. Diba? Sabi ko, bakit naman yung sa akin ipapasa yung pagsasayos ng problemang inaawat kung ang mangyari? Baka sa akin pa niyo ibaling yung galit nyo pag hindi natin na-solve ka agad yan. Pero hinamon tayo, hindi ko matalikuran. Baka may magawa tayo. Tapos tinanggihan natin. So nandito po, at palagay ko naman po, marami tayong maipapagong malaki sa pagtaak natin sa Damatwid. Ngayon, balikan ko lang ko yung kwalipikado. Kunyari, maraming pag-usapan na natin si Aling Goyang. Pag-usapan natin restaurant.
Pag ikaw naisip mo magnegosyo, magtayo ng restaurant, anong kailangan mo? Siyempre, pagkain masarap, kundi wala kang customer. Para magkaroon kang pagkain masarap, anong kailangan mo? Kailangan ko sinero na marunong magluto. Okay. Humingi ka ng mga aplikante, dumating sa iyo. Biglang sabihin natin, no? Nakursanadahan mo, hindi kusinero. Ang dumating na aplikante, mekaniko, magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling magkwento, magaling magbihis, magaling lahat. Pero hindi mo na natanong kung magaling magluto. Pero training mekaniko. Inarkala mo dahil natuwa ka, naaliw ka sa kanya. Pinasok mo sa restaurant mo. Nagluto siya. Mekaniko siya. Malamang mahirap maging masarap yung pagkain niya. Nagsara yung restaurant mong negosyo. Magagalit ka ba kay mekaniko o magagalit ka sa iyo? Sarili. Ikaw kumuha di ba? Okay. So balikan natin. Marami kalaban si Marojas. No? Bakit? Umpisa ko na muna kay Marojas. Bakit? Kita naman po niyo, meron ako ano dito Rojas at Robredo. Rojas ho dito sa kabila. Sila dinadala ko. Bakit? No. Yung iba ho, nangangako, gagawa ko kayong trabaho. Si Marojas na nag-umpisa ng BPO industry. Nabanggitan ni Paolo kanina. This year po, 1.3 million direct employees. Ito pong Rizal ay nasa next wave. Tanay yata eh. Tanay ba? Taytay? Taytay ang next wave city. Yung bang susunod nang iaangat dahil dito sa information technology. Okay? 1.3 million na trabahador diretsuhan this year. No, makakapita natin ang itutulong sa ekonomiya, $25 billion. Sino nag-isip ng programa yan? Si Mar. Yun, direct employee, 1.3. Meron pa yung indirect employee. Yung magmamaneho ng jeep o taxi para sasakyan ng pupunta ng call center. Yung kakainan nilang restaurant, may empleyado. Yung convenience center na bibili na tulad ng 7-Eleven, may empleyado. Dagdago, 3 hanggang 4 na tao kada isang empleyado ng BPO ang nagkakaroon ng trabaho dahil sa industriyang inumpisahan ni Marojas. Marojas, Pangulo ko. Ako dapat manguna ko ano man. Pero sa totoo lang nangyari yung Zamboanga, nauna siya sa akin. Zamboanga na crisis. Nandun, mga 3-4 na araw bago ako nakarating. Yolanda, bago pa dumating si Yolanda, nandun kasama ni Secretary Bolts Gasmin ng National Defense. No, bago pa dumating si Yolanda, nandun sila para makita lahat ng preparasyon para maagapan yung problema ng Yolanda. Sobrang laki lang talaga ng Yolanda. Okay. Hindi siya umalis sa bawat lugar hanggang di medyo naitindig na ulit ang ating mga kababayan sa lahat ng krisis na pinuntahan. Pero kawawa rin si Mar. Nagkaroon ng bagyo sa Samar. Pumunta siya. Bagyo, bumaksak yung mga puno, ilang kawad ng kuryente, sinarado yung karsada, hindi makatawid ang sasakyan. Ginawa niya para maikot ang sinasakupan ng motorsiklo. Siyempre, galing ng bagyo, daming basura, putikan yung gilid ng karsada. No? Dumulas yung motorsiklo. Anong nasa pahayagan? Dumulas ang motorsiklo ni Mar Rojas. Saan napantay yung parte na umiikot si Mar Rojas para tingnan ang ayudang dumarating sa bawat komunidad at ang pangangailangan ng bawat komunidad? Wala ho. No? Tingin natin ngayon, ano kaya ang ginawa ni Mar Rojas? Marami ho talaga. Okay. Si Leni Robredo naman. No? Bakit kwalipikado? Nagtapos sa aboga siya. Huwag na yung partner ni Jesse Robredo. Alam niyo, si Leni at si Jesse para nanay tatay ko. Nanay tatay ko parati yung sinasabi, hindi na naabot yung tugatog na naabot nila kung hindi partner nila yung isa. Talagang paulit-ulit nila sinasabi yon. At hindi ko naman ginagamit ang dahilan nyo kung bakit di pa ako nakakapag-asawa. Pero target ko rin naman kung pwede. Ganun yung partnership namin. Pero huwag na natin pag-usapan yon. Anong ginawang trabaho ni Lenny? Public attorney. Sino tinutulungan doon? Yung walang kakaya makakuha ng abogado. Pagkatapos doon, pumunta ng non-governmental organization. Tuloy ang pagtutulong sa mga isda, magsasaka, at iba pang mga nasa laylayan na lipunan. Nung natapos, nung nawala sa atin si Jesse, pwede niya sabihin na lang Alam niyo, ina ko may 3 anak, 2 pinag-aaral ko po Pwede ba intindihin ko na lang ang pamilya ko? Tinawag, nung mga distrito yun, narinig yung salaysay niya. No? Pinanindigan niya. Tagilid na tagilid ang laban. Pero alam mo, Lenny, mas maganda nga yung laban mo Isang mayor ba kasama mo, tsaka 25 barangay captain. Okay. Ako kasi nung tumakbo ako sa Tarlac, kalaban ko yung mayor. Mga mayor. Tsaka mga vice mayor. Sila actual na kalaban ko sa ticket. 8 yung kalaban ko yung una kong laban Tapos, sa barangay, sabi na nanay ko, ilan ba ang barangay captains mo? Marami ma. Ilan nga? Isa. 159 barangays po yung distrito ko.
At ang masakit pa nga, hindi ko na ikukwento kung ano nangyari doon. Pero talaga tinulungan naman po ako noon. At gano'n, no? Parang 2 buwan bago nung halalan, doon ako nabigyan ng permission na tumakbo na. Si Lenny ho, parang gano'n no? Hindi man siya, pinapakiusapan siya, halos sa deadline na eh. So, siguro, yung kinukwento niya kanina nung nahanap ng bangkay ni Jessie, ako yung nagsabi sa kanya, nabisuhan na ako eh. Talagang masama na yung kondisyon ng katawan ni Jessie dahil nga matagal na nandun, kalubog. At, di ba parang, siguro utang ko kay Jessie, kaya nabanggit ko kay Lenny, Lenny, hindi kaya mas magandang maalala mo na lang si Jessie nung buhay, na talaga maayos na maayos pa. Kesa, kasi naabisuhan na ako kung hindi magandang ayos. Kesa titignan mo yan. At sabi niya, kailangan ko makita. At sa totoo lang, sinamahan nga namin sa morgue, si Lenny, kapatid ni Jessie, kasama ko po si Diggy Soliman ng DSWD. Sila akong katabi nung body bag, tinatanggal nga ako doon sa coffin muna. At talagang, hanggang ngayon, kaya ko pa parang kompleto yung nakita kong parang sa aking memorya. Awang-awa ko sa itsura ni Jessie. Siyempre, awang-awa rin naman ako sa kanya, naging byuda na at sa kanyang pamilya. Pero alam nyo, bilib ako doon sa katatagan. Sabi niya kanina, parang gumuho yung mundo niya. Hindi ho pinakita sa amin. Hindi ho umiyak. Hindi ho magulgul. Para bang, imbis na kami nakatulong na patibayin na loob niya noong mga oras na yun, talaga napakabigat. Siya pa nagpatibay sa amin lahat. Kaya, talaga hong ang taas ng kumpiyansa ko, nasabihin na, bago sa politika, etc. Nakabago sa politika, pero matagal na naglilingkod sa bayan. No? Baka matagal na hindi namin kilala. O hindi nga nyo kilala dahil hindi naman interest siya magpakilala lang. No? Alam nyo, may ibang politiko, pag may sakuna dala na, relief goods, picture taking. Pagtapos nun, bye-bye. Mas gusto ko na yung ganito, trabaho ng trabaho, maski walang papuri. Okay. O ngayon, pag-usapan natin yung ating mga katunggali, kwalipikado. Sabi ho nung isa, yung 4-piece noong 2013, tunitilig sa anak niya. Yung 4-piece sa 2016, nakita ho yung survey, 80% supportive. Gagawin natin 5-piece. Kaya ako gusto ko marinig, paano kaya niya gagawin 5-piece? Ano kaya yung pang-5? Pero may dugo sa lahat ho doon. Habang ginagawa ko yung 4-piece na 5-piece, babawasan ko buwis. Ang galing mo talaga. Babawasan mo yung panggastos, dadagdagan mo pa yung benepisyo. No? Kayo na bahala kung maniniwala tayo sa ganun. Okay. Sabi naman nung isa, baby nga, parang lumalabas o kada magsalita yung isang kalaban ni Mar. Kung sino kausap niya, sasabihin niya gusto marinig. At sa totoo lang, no? Lalo kayo masamang tinapay na pinagsamahan. Pero pagdating ng panahon at sinubukan niyang panindigan lahat ng pinangako niya, baka matuklasan niya. Imposible yung mga pinapangako niya o salu-salungat o walang kadahilanan. Nyari isang pinangako raw niya, bawat bayan kailangan natin lagyan ng sariling ospital. Kung magkakatabi yung bayan niyo, no? Bakit mo hahatiin yung pondo? May sense po yan pag malayo yung kabilang bayan. Di ba? Ang layo ng ospital, lagyan natin bawat isa. Pero yung budget may hangganan. Pag yung budget divided by 2, siyempre konti ilalagay mo sa bawat ospital. Pag divided by 3, pag divided by 4, yung municipality natin, 1,400 plus. O divided by 1,400 plus. Ano kaya matitira? Okay. At ang unang tanong, kailangan ba? Okay. Tapos isa ko, kahapon natanong ako ng media, sabi sa akin, ito, palagi ko nakita nyo sa news, ano raw nasa kaisipan ko kung sakasakaling ang pumalit sa akin ay si Digong Duterte at saka si Bongbong Marcos. Ginapagano na lang ako. Kayo, no? May mga kaibigan tayong sumusuporta doon siguro. Pag nagsasalita si Manong Digong, ako kilala ko namang sana nung bata ko para bang kau naman. Yung pag nagsasalita ganyan, medyo over lang yun. Hindi naman yan ang gagawin niya. Baka yun, no? Baka yun ang inaasahan ng lahat. Na yung sinabi niya, hindi naman eksakto yung sinabi niya yan. So, parang, ano ako sa Tagalog yun? Pamulaklak, di ba? Para pag sinabi nung, sasabihin na naman yun, concentrate ako, pag may nanliligaw, bababa ko ang buwan para lang mahalin mo ko. Alam naman natin, hindi kayang abutin yung buwan. So baka iba, gano'n iniisip Baka yung sinasabi niya, hindi lang naman ako siguro napapadilat na mata pag may narinig sa ibang mga sinasabi niya. Ha?
At yung mga sumusuporta sa sabi ko, kayo naman, ano lang yun? Kabalat bunga lang yan. Hindi naman ganun. Eh, paano kung totoo? Ayo. No? Pag si Bongbong narinig natin, handa akong magpaumanhin. Kung alam ko lang kung anong dapat hingi ko ng paumanhin. Tama lahat ng ginawa nila. O di pag tama, itutuloy. Di ba? Natural lang yun. So, mga kasama, no? Ako, BioWeb eh. Pareho tayo. Boto natin, parehong bilang, tigi-tigisa. No? May bahagi tayong lahat sa paghubog ng kinabukasan natin. No? Kailangan natin pag-isipan mabuti yan. BioWeb eh, buboto tayo. Huwag naman sana, kasi ako hanggang June 30, di, bahala kayo. Bahala ako sa inyo hanggang June 30. Pero tanghali ng June 30, hindi na ako, wala na akong kakayahan. No? Iba na ho ang namumuno sa atin. Pag-isipan natin mabuti. Kwalipikado ba yung kursunada natin? No? So, importante ho. Iboboto ko si Mar Rojas dahil, binanggit ko na sa inyo, pag sinabing gagawa ng trabaho, siya gumawa. Boboto ko si Leni Robredo dahil kaya kong punuin ulit yan. Maski pahin na rin. O iba naman ho. Boboto ko si Jejo Marbinay dahil kung wala tayong mailagay doon, paano? Boboto ko si Grace Po dahil kung wala na naman mailagay doon, paano? Boboto ko si Digong Duterte dahil yun lang, pakiusap ko matindi ho. No? Siyempre, interest ko, yung nandun tinutulungan na nating 4Ps, sagad na natin yung tulong hanggang talaga makatindig sila. Gusto ko sana masabi doon sa nanay na napakinggan ko, tiba pa mga parehong salaysay. Sa Cebu, nung nanggaling ako, kamakailan, gano'n yung sinabi. Kapatid ko si Chris, sinamahan ako. May in-interview. Sabi niya, nandyan ako. Nandyan doon raw ako. May gusto ko bang pasabi. Sinabi lang nung kausap niya na hindi na gano'ng kabatang ali. May gusto ko bang hilingin. E sanay ho tayo. Alam mo nyo, wala kaming TV, baka may sobra kayo. Wala kaming basketball, baka may sobra kayo. Etong nanay na nakausap ni Chris, ang sinabi lang, sana ho ituloy yung 4Ps. Hindi naman ho mabigat sa atin eh. Konting tulong na hindi mo natin nararamdaman, ang laki ng diferensya sa buhay nila. Gusto ko ituloy yan. Pero sa June 30 ho, hindi ko na pwede ituloy yan. No? Yung lahat ng trinabaho natin pagtitiwala ng mundo. No? Alam nyo, may mga sinabi na naman yung isang kandidato na si Biring Ties raw. No? Trinabaho ko ho yan. Galangin tayo ng mga ibang bansa na maasahan tayong maayos na kaibigan, kakampi. Na pag may kalaban tayong dambuhala, meron din tayong kasanggan dambuhala rin. No? Na pababayaan tayong gawin yung buhay natin. Parang hindi ganun sa mawawala. Isa o dalawang salita lang. Pero, di ba? Isa lang ang boto ko. No? Tayong lahat ang gagawa ng kinabukasan natin. Tayong lahat ang magpapalakpakan pag tama ang ginawa natin. At tayo rin lahat, or napakarami sa atin ang iiyak pag nagkamali tayo. Okay. Tinuruan po ako sumandal sa taong bayan, simula't simula pa. Napakaraming hamon, inabot natin, pero basta, alam mo nyo, panatag ang loob ko na nasa likod ko kayo, hinarap ko kung anumang hamon binato sa akin. Talaga hong daman-dama ko yung kasabihan na talagang karangalan, magpaglingkuran ang isang dakilang lahi tulad ng Pilipinas. Bihirang pagkakataon yan at siguro hindi ko maisip paano pa mahigitan yan. At doon po talaga maraming salamat sa inyo po. Ayan. Sensya na ho. Napahaba ng konti. Naalala ko nanay ko, parati niya sinasabi sa akin, lalo na nung Pisanostap election. Alam mo, paalala ko lang sa hindi ka kandidato ha. Kaya ang haba mo magsalita. Ito na kung huli kong pagkakataon bilang Pangulo niyo makaharap kayo. Palagay ko naman ho, obligasyon ko na iliwanag natin ang dinadaanan natin proseso ngayon para naman po yung tagumpay natin sa kasalukuyan. No? Iwan ko lang ho sa inyo yun. Balikan natin ehemplo ng Talisay. Wala pa yung itatayo. Ang ganda na nangyari sa Talisay. Pag nagpatuloy ito, tayuan yung mga gusali, tayuan yung mga trabaho, tayuan yung tindahan, tayuan ang lahat ng pag-asa na talagang paganda ng pagandang buhay. Paano natin gagawin yun? Tulad ng 2010, muli, binabalik sa inyo mga kamay, hubog nyo ang ating direksyon. Magandang hapon po, maraming salamat sa inyo lahat.